Inspeksyon daw po sa General Santos International Airport, nananatili hong walang kuryente. Re-report ni Erlo Bringas. Erlo? Kuya Jen, nagsagawa na ng inspeksyon ang Department of Transportation sa General Santos Airport matapos nga yung pagtama ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez ay sa kanilang paunang assessment nakita yung matinding pinsala na idinulot nga nitong matinding lindol, particular sa control tower at passenger terminal building. Gumuho din ang ilang ceiling panel sa waiting area. Nagkalat naman ng debris sa check-in section at may mga nakitang bitak sa ilang bahagi ng gusali. Pero nananatiling ligtas naman ang runway ayon sa DOTR ng runway ng paliparan. Pero dahil sa mga pagkasira na yan ay posibleng umabot ng 7 araw bago maibalik pa yung sinasabing commercial flights. Papayagan lamang sa gayon yung mga military, humanitarian, government at cargo flights para matiyak na tuloy-tuloy yung pagdating ng mga relief goods at iba pang mga tulong na kakailanganin. Samantala, Kuya Jen, dito tayo sa bahagi ng downtown sa General Santos City. Ito, makikita mo sa likuran ko, ito yung nag-viral sa social media nitong kahapon lamang matapos na tumama itong napakalakas na lindol. Ito yung isang fast food chain na merong FM radio station sa second floor nitong gusali. Sa ngayon, sarado yung ilang part ng kalsada dito sa bahagi ng downtown General Santos City dahil may mga nagbagsakan na mga gusali at hindi muna ito pinapalapitan sa kahit anong mga individual at sasakyan at baka kasi magkaroon ng aftershocks ay magkaroon na naman ng panibagong pinsala. Sa ngayon, nananatiling walang supply ng kuryente dito sa bahagi ng General Santos City. Tanging mga generators at lamang ay nagagamit hanggang sa mga oras na ito ng ating mga kababayan. Yung mga update mula rito sa bahagi ng General Santos City, balik sa inyo. Erlo, nung pumunta kayo dyan, saang airport kayo bumaba? Okay, Jen, nag-Davao City International Airport muna kami, no? Tapos nag-land travel kami ng 3 oras para makarating dito sa General Santos City, Kuya Jen. So hindi General Santos Airport kayo, Davao. Medyo malayo-layo din going to General Santos, Kuya Benny. Yes. Ilang oras din yan? Nasa 3 oras din nata ang biyahe. Kuya Benny, Kuya Jen, almost 3 hours yung naging biyahe namin nung madaling araw kanina, no? So, talagang tiyagaan lang din kasi walang ibang option para makapasok dito sa Gensan, maliban na lang kung bubuksan ng bahagya itong airport. Pero tiniyak nga ng DOTR na ligtas naman yung runway, pero medyo nagkaroon ng matinding pinsala yung mismong pasilidad at infrastruktura dun sa Gensan Airport. Kaya lahat ng flights manggagaling from Manila patungo ng Gensan ay na-divert sa Davao City International Airport dahil nga dito sa nangyaring lindol na ito, Kuya Benny, Kuya Jen. So bagamat bumiyahe kayo gabi, no? Okay naman yung karsada. Ibig sabihin yung Davao going to Gensan, walang problema do sa daanan, Erlo. Okay, Jen, wala namang problema doon sa kalsada, pero pagpasok mo talaga ng ilang kilometro na lang patungo dito sa General Santos City ay walang supply ng kuryente lalo na sa gabi hanggang sa madaling araw. May kaunting pag-angat lang ng lupa sa ilang parte ng mga kalsada, pero the rest hindi naman ganoon naging kalala yung epekto sa daanan. Kaya't yung mobility hindi naman apektado dito papunta doon sa ibang bayan, maliban na lang kung pupunta ka dun sa iba pang bayan, lalo na yung karatig na ilang bayan sa Sarangani, may ilang kalsada na ikini-clearing operation pa rin ng DPWH hanggang sa pagkakataon na ito kasi may baga nag-landslide na bahagi ng kalsada at hindi rin madaanan ng ibang mga sasakyan, Kuya Jen. Ayan. Sige, Erlo, magandabay pa kami sa mga follow-up report mo mula dyan sa bahagi ng General Santos City. Yan po si Erlo Bringas live mula po sa Gensan.